Tumawag muna ng doktor si Mommy para sabihin na gising na si Nico. Agad naman dumating ang doktor at nurse para i-check ang kalagayan ni Nico. Pwede niyo nang pakainin ng pasyente pero alalay lang muna, wika ng doktor. Salamat, Dok. Pagkatapos ma-check ng doktor si Nico ay pinainom na muna nila ito ng tubig. Naghanda naman si Mara ng mainit na soup para pakainin ng asawa niya. Tahimik lang si Nico habang kumakain pero panaka-naka itong tumititig sa kanya. Dahil sa gutom nito ay naubos nitong isang mangkok ng soup na ipinapakain niya dito. Gusto mo pa ba, Nico? Masuyong tanong niya dito. I'm full, tipid na sagot ni Nico. Kinuha ni Marang isang baso ng tubig at muli itong pinainom. Maya-maya ay may pumasok ulit na nurse at binigyan nito ng gamot na pampatulog si Nico. Para pag nakatulog daw ito ng maaga at makabawi ang katawan nito ng malakas. Masuyong tinitigan ni Marang mukha ni Nico na ngayon ay mahimbing na natutulog. Buti na lang at hindi ito nagkaroon ng amnesia ayon sa doktor. Pero matatagalan pa bago makalakad ulit si Nico dahil sa pinsala sa binti nito. Kaya kailangan din ito ang mapag-therapy para mabilis itong gumaling at bumalik sa normal ang lakad nito. Mag-isa lang siya ngayon na nagbabantay kay Nico. Pinauwi na muna niya ang dalawang biyenan niya para naman makapagpahinga ng maayos sa mga ito. Babalik daw sila bukas para siya naman ang uuwi at magpapahingang saglit. Pati si Henry ay pinauwi rin niya na muna. Umidlip na muna si Mara habang nakaupo sa upuan sa gilid ng kama ni Nico. Kanina pa kasi siya hikab ng hikab at ngayon na siya ay tinamaan ng antok. Ginawa niyang una ng mga braso at ipinikit ng mga mata. Kinabukasan nagising si Mara nang maramdaman niyang may humahaplos sa buhok niya. Kaya naman napamulat siya ng mga mata at nakita niyang gising na si Nico. Mapupungay ang mga matang nakatitig sa kanya. Kaya naman nginitian niya ito. Good morning. Kamustang pakiramdam mo? Aniya sa lalaki. Dinig niya ang malalim na buntong hiningang pinakawalan ni Nico at iniwas ang tingin sa kanya. Ayos na ako, pwede ka nang umalis. Wika nito kaya natigilan siya sa narinig. Nico, mahinang bigkas niya sa pangalan nito. Nagulat siya sa sinabi ng lalaki. Bakit ka nga pala nandito? Bakit mo ko inaalagaan? Hindi ba dapat hindi ka na pumunta pa rito? Hindi ba dapat wala ka nang pakialam sa akin? Hindi ba dapat galit ka sa akin? Dapat mainis ka sa akin. Sambit nito. Kita niyang lungkot na rumihistro sa gwapo nitong muka. Tama si Nico. Dapat galit siya at naiinis siya dito. Dapat na hindi na siya pumunta rito. Pero hindi alam ni Mara ang nararamdaman niya. Naghahalo-halong emosyon niya. Pero thank you. Thank you sa pag-aalaga mo. At pwede ka nang umalis. Huwag kang mag-alala. Ayos na ako. Dagdag pa nito. Nico, hindi mo dapat ginawa yon. Nagpakalasing ka tapos bumangga ang sinasakyan mo. Paano na lang kung hindi niya matuloy ang nais sabihin kaya ito na nagpatuloy? Paano kung natuluyan ako? Paano kung namatay ako? Anito't ngumiti na mapakla. Sana nga namatay na lang ako eh. Total wala naman ang saysay ang buhay ko. Puno ng sakit na wika ni Nico. Nangilid rin ang luha sa mga mata nito. Makikita sa anyo nitong pagsisisi. Sila nananalangin na sana mabuhay pa ito sa mula sa bingit ng kamatayan. Pero ito pala hinihiling na sana namatay na lang. Hindi maiwasan na makaramdam ng pagkahabag si Mara sa tatay ng mga anak niya. Nico, hindi sa ganon at pwede bang huwag mong isipin yan? Aniya rito. Muli pa sanang magsasalita si Mara nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang mommy nila. Good morning mga anak. Good news. Nakausap kong doktor mo anak at sinabi niya na makakalabas ka na raw ngayon araw ng ospital. Pwede raw na sa bahay ka na lang magpahinga at magpa-therapy sa mga binti mo para mabilis kang makalakad. Wika ng mommy nila kay Nico. Tumingin siya sa asawa na tahimik at hindi umiimik. Ang layo ng tingin nito at namukha ang lalim ng iniisip. Nang araw ding iyon ay nakalabas na ng ospital si Nico at sa mansyon ng mga magulang ito dumiretso. Pagkarating sa mansyon ay nagpahatid kaagad si Nico sa kwarto. Tulak-tulak ng nurse ang wheelchair nito pero kaagad siyang lumapit dito. Sinabi na siya na ang maghahatid kay Nico. Sa first floor na muna kasi tutuloy si Nico habang nagpapagaling ito at para hindi mahirapang akyat baba sa second floor kahit pa may elevator naman ang mansyon. Pagpasok sa loob ng silid ay nandun ang mommy nila. Nauna kasi ito kanina dalang ibang gamit at gamot ni Nico. Nico, nagugutom ka ba? Gusto mo ipagluto kita? Tanong ni Mara dito. No, I'm still full.
Walang gana na sagot ni Nico sa kanya. Mahina siyang napabuntong hininga at bumaling sa biyanan. Mommy, uuwi po muna siguro ako at babalik na lang ako bukas. Paalam ni Mara dito. Sige anak, para makapagpahinga ka na rin muna. Sagot ni Mommy Patricia niya. Nico, aalis na muna ako ha. Babalik na lang ako bukas o hindi kaya mamaya. Kausap niya kay Nico. Thank you Mara, thank you sa oras mo pero huwag ka nang bumalik. Hindi mo ko kailangang alagaan. Isa pa, masyado na ako nakakaistorbo pa sa'yo. Umalis ka na't baka naghihintay na sa'yong boyfriend mo. Baka hinihintay ka na ni Henry. Masaya ako para sa inyo ng kaibigan ko. Walang emosyon na wika ni Nico habang nasa malayo ang tingin. Nico, pwede ba? Ang isipin mo magpakalakas ka para mabilis kang gumaling. Hindi yung kung ano-anong iniisip mo. Nagtitimping wika ni Mara. Naiinis na kasi siya. Ito na nga inaalagaan pero ang sungit-sungit pa. Umalis ka na lang Mara. Pakisabi na lang din sa mga anak ko na mahal ko sila. And sorry dahil gagong daddy nila. Wika nito sa bahagyang garalgal na boses. Kung yan ang gusto mo Nico. Sige aalis ako. Wika ni Mara at may dinukot sa bulsa niya. Itago mong mga to Nico dahil baka darating ang araw na muli mo isusuot ulit sa akin ng mga yan. Malungkot na saad ni Mara at nilagay sa palad ni Nico ang kanilang wedding ring at ang kwintas. Mommy, alis na po ako. Paalam ni Mara sa biyanan at tumalikod na. Kasabay ng pagpatak ng mga luha niya, napasandal na muna siya sa likod ng pintuan at pinunasan ng luha. Nico anak, bakit mo naman pinaalis si Mara? Hindi ba dapat ito ng pagkakataon mo na bumawi sa asawa mo? Pati na sa mga anak niyo. Nico naman anak, huwag mo namang itaboy si Mara. Siya na nga itong sinaktan mo hindi ba tapos ngayon ito ang gagawin mo anak? Dinig na Mara na wika ng mommy ni Nico dito. Hindi na muna siya umalis sa tapat ng pinto para pakinggan ang magiging sagot ni Nico. Para ano pa mommy, may Henry na siya. Masaya na siya sa kaibigan ko. At kaya ko nga siya pinapaalis dahil hindi ko karapat-dapat sa kanya. Hindi na akong nababagay sa kanya at alam ko, ramdam ko na naaawa lang siya sa akin ngayon. Dahil sa kalagayan ko. Umiiyak na wika ni Nico sa ina. Wala nang pamilya ko sa akin at kasalanan kong lahat kung bakit sila nawala sa akin. Kung bakit ayaw na ni Mara sa akin. Humahagulhol na iyak ni Nico. Anak, hindi pa huli ang lahat. Kung alam mo sa puso mo na mahal mo pa si Mara, bumangon ka at lumaban ka para sa kanya at para sa mga anak ninyo. Huwag kang magpatalo sa kahinaan mo anak. Dinig niyang wika ng mommy nila habang kausap si Nico. Pinahid ni Marang mga luha bago tuluyang umalis sa mansyon. Uuwi siya sa penthouse ng pinsan niya. Siguro uuwi na rin siya ng Mindoro bukas. Namimiss na niya ang 3 anak. Habang nagmamaneho ng sasakyan pa uwi sa penthouse ni Henry, ay naisipan na muna ni Mara na dumaan sa dati nilang bahay ni Nico. Pinapasok naman kagad siya ng gwardiya nang makilala siya nito. Nag-doorbell muna si Mara. Ayon naman sa guard ay nasa loob daw si Nay Rhoda. Akmang pipindutin niya ulit ang doorbell nang bumukas ang pinto. Tulalang napatitig sa kanya si Nanay Rhoda. Samantalang nakangiti siya dito. Ma'am Mara, ikaw ba yan? Hindi makapaniwalang tanong nito. Kamusta po kayo, Nay? Nangingiti niyang tanong. Diyos ko po, ikaw nga! Bigla itong humagulhol ng iyak at niyakap siyang bigla. Napaiyak din tuloy siya dahil ramdam niyang pagkamis nito sa kanya. Buti naman anak at bumalik ka na. Sobra kitang namimiss pati na si Baby Santino. Siguro malaki na siya ngayon. Wika nito. Nandito sila ngayon sa sala at nag-uusap. Malaki na po si Santino, Nay. Nag-aaral na po siya. Masayang pagbabalita niya. Malungkot ng bahay na ito, anak. Simula nang umalis kayo dito ni Baby Santino. Si Nico, gabi-gabi na lang yun umuuwi ng lasing. Pati pagkain hindi na makakain dahil sa sobrang kalasingan. Minsan nakakatulo na lang dito sa sala at maraming beses kong naririnig ang pangalan mo na binabanggit niya. Mabuti na nga lang at umuwi dito sa Pilipinas ang mommy at daddy niya. Naikwento ni Nay Rhoda. Sobra-sobrang pagsisisi ng asawa mo anak. Ang masaklap pa, tinraidor siya ng sarili niyang kapatid. Si Lorenzo. Ho? Paano Nay? Kuryoso niyang tanong sa matanda. Lalo pa at nabanggit ang pangalan ng half-brother nito. Si Lorenzo, ang kapatid ng asawa mo sa ama. Siya ang may pakana ng lahat anak.
Nalaman ko lang din ito dahil nagkwento sa akin si Madam Patricia, ang mommy ni Nico. Mabait pala yon kahit na mukhang istrikta ang mukha, anito. Napangiti naman siya sa sinabi ni Nay Rhoda. Dahil totoo naman yon, mukha lang istrikta pero mabait ang biyanan niya. Plinano raw pala ni Lorenzo na yon na ipasok si Celine bilang sekretarya ng asawa mo, anak. At nangyari na ngang hindi dapat. Nahulog ang asawa mo sa tukso na siyang patibong ng sarili niyang kapatid. Ang sabi ni Madam Patricia, dahil daw yun sa sobrang inggit ni Lorenzo kay Nico at galit sa ama nila. Kaya pati ang relasyon niyong mag-asawa nasira. Patuloy nito sa pagkukwento. Mataman lang siyang nakikinig dito. Pero malaki pa rin ang kasalanan sa iyo ng asawa mo dahil hindi siya nag-ingat. Naging mahina siya. Pero anak, sa maniwala ka't sa hindi, kita kung paano nagsisi ang asawa mo sa nagawa niya sa'yo. Alam mo ba na muntikan na yang mamatay ang asawa mo? Dahil nasobrahan siya sa pag-inom ng sleeping pills. Yun ang paraan niya para makatulog siya sa gabi. Sobrang payat ni Nico at halos walang kabuhay-buhay ang batang yun. Dagdag pa na muntikan nang bumagsak ang kumpanya niya dahil sa malaking perang ninakaw ni Lorenzo at ni Celine na yun. Mahabang paglalahad ni Nay Rhoda sa mga nangyari. Nangilid ang luha sa mata niya matapos marinig ang kwento ni Nay Rhoda. Ibig sabihin pangalawang buhay na pala ito ni Nico ngayon. Sigurado siyang may alam si Henry dito. Pero sa tuwing mag-uusap naman sila kay Nico, ay umiiwas siya. Ngayon anak, nabalitaan mo na bang nangyari kay Nico? Naaksidente daw siya at nag-aagaw buhay sa ospital. Tumawag sa akin kahapon ang mommy ni Nico. Plano ko sanang pumunta pero nasa operating room daw si Nico at inooperahan. Kaya hindi na ako tumuloy at nagdasal na lang ako na dito na sana makaligtas siya. Ginagap niyang kamay ni Nanay Rhoda at pinisil yon. Huwag na po kayo mag-alala, Nay. Okay na po si Nico. Nasa mansyon na po siya ng mga magulang niya at nagpapagaling. Aniya. Ibig sabihin anak, nagkita na kayo? Marahan siyang tumango. Opo. Mabuti naman anak. Sana magkaayos na kayo. Sambit nito. Matapos dumaan sa dating bahay at makausap si Nay Rhoda na dating yaya ni Santino ay umuwi na si Mara. Hindi mapigilan ni Mara ang maiyak kanina bago siya umalis. Mabigat ang dinadala niya sa dibdib at parang nahihirapan siyang huminga. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya. Bakit ka kasi naging mahina, Nico? Bakit ka kasi bumitaw sa ating dalawa? Sigaw ng isipan. Pagdating ni Mara sa penthouse ni Henry, ay kumuha na muna siya ng tubig sa kusina para uminom dahil tila nanunuyong lalamunan niya. Namamagana rin ang mata niya sa kakaiyak. Naawa at nasasaktan siya para kay Nico. Ang laki na ipinagbago nito at ramdam niyang pagsisisi nito sa nagawang kasalanan sa kanya. Nalilito siya at naguguluhan siya sa nararamdaman. Papaupo na sana siya sa sofa nang makarinig siya ng halinghing ng isang babae. Naglakad siya palapit sa kwarto ni Henry. Dahan-dahan ang bawat paghakbang na ginawa niya hanggang sa makalapit siya sa tapat ng pinto. Doon muli niyang narinig ang mga ungol sa loob ng kwarto. Napatakip sa bibig si Mara at umalis sa tapat ng pintuan. Humakbang siya papunta sa loob ng silid na inukupan niya. Katabi ng kwarto ni Henry. Ngunit paano naman siya makakatulog nito kung may maingay sa kabilang silid na panay ang ungol? Tch! Billionaire pero hindi ginawang soundproof ang kwarto. Maktol niya. Maya-may biglang natahimik sa kabilang silid. Marahil tapos na ang dalawa na magsabong. Kinapa niyang bedside table para kunin ang cellphone pero hindi niya makapa. Naupo siya sa kama at hinanap kung nasaan ito pero wala. Sa kanya naalala na nakalimutan niya pala ito sa sala kanina. Paglabas niya sa silid ay sakto namang paglabas ni Henry kasamang babae na hindi niya kilala. Who is she? Babae mo rin ba siya, Henry? Naningkit ng mga matang tanong ng babae. Lintik na pagkamalan pa siyang babae ni Henry. Bago pa man makasagot si Henry, ay isang malutong na sampalang dumapo sa pisngi nito. At walang lingon likod na nagmatcha ng mabilisang babae palabas. Malakas pa nitong ibinalibag pasara ang pinto. Namimilog ang mga mata ni Mara sa ginawa ng babae. Kaya naman napatakip siya sa bibig para pigilan ang matawa sa naging reaksyon ng pinsan niya. What the heck? Pagmumura nito. Himas-himas ng isang palad ang pising namumula dahil sa malakas na pagkakasampal ng babae.
Napatingin ito sa kanya at sinimangutan siya nang makita nito na napapatakip siya ng bibig para pigilan ang pagtawa. Hanggang sa hindi na niya napigilan at napahalakak na siya sa pinsan. Bakit hindi mo habulin? I'm sure hindi pa yun nakakalayo. Aniya dito. Tsk, hayaan mo siya. Hindi siya makapaghintay ng sagot eh. Bigla-bigla na lang nananampal. Nakasimangot na sagot nito. By the way, kamusta pala si Nico? Pag-iiba nito sa usapan. Naglakad ito papunta sa sofa kaya sumunod siya. Ayun, nakakaawat medyo matatagalan pa bago siya makalakad ulit. Nagpaalam na akong uuwi na muna at babalik na lang pero wag na raw akong bumalik pa. Masaya raw siya para sa atin. Ang buong akala niya ay may relasyon tayo. Plano ko naman sanang sabihin sa kanyang totoo pero mukhang wala naman siyang plano na makinig kaya wag na lang. Aniya. Habang tayo nananalangin na makaligtas siya sa bingit ng kamatayan, siya naman hinihiling na sana namatay na lang daw siya. Dagdag pa ni Mara at bumuntong hininga. Kaya namumugto yung mga mata mo sa kakaiyak. Puna ni Henry. Dumaan ako sa dating bahay namin at nakausap ko si Nanay Rhoda. Kinuwento niya sa akin ang lahat, na lahat pala ay pakana ni Lorenzo at Celine dahil sa inggit ni Lorenzo sa kapatid niya. Pati ng muntikan ng pagpapakamatay ni Nico noon dahil sa sobrang pag-inom ng sleeping pills. Ang labis na paglalasing at ang pagkalugi ng kumpanya. Sambit ni Mara. Alam mong lahat ng ito, hindi ba? Tanong niya. Yeah, pero sa tuwing si Nico ang pag-uusapan natin ay umiiwas ka. Kaya hindi ko na sinabi pa. Pag-amin ito. Napasandal si Mara sa sofa at napapikit. Anong plano mo ngayon, Ani Henry? I don't know. Naguguluhan ako. Isa lang ang alam ko ngayon. Ang umuwi sa Mindoro sa mga anak ko. Pinal na sagot ni Mara. Kinabukasan ay maagang nag-empake si Mara ng mga gamit niya pauwi sa Mindoro. Kahapon tumawag si Lyra sa kanya tinahanap na siya ng mga bata. Lalo na raw si Simona na ilang araw ng matamlay. Naiwan si Henry sa Manila at may asikasuhin pa raw ito. Kaya naman may inutusan itong piloto na siyang maghahatid sa kanya sa Mindoro, sakay ng chopper. Mommy! Sigaw ng tatlong batang sumalubong sa kanya pagdating niya. Naguunahan pang tatlo sa pagyakap sa kanya. Kaya naman isa-isa niyang pinaghahalikan ng mga anak. Namiss niyang mga ito sobra. Kasalukuyan ngayon na sa loob ng kwarto si Nico. Sakay ng wheelchair niya ay nakatanaw siya sa glass wall kung saan makikita ang garden ng mommy niya. Tahimik lang siyang nagmamasid sa labas nang pumasok ang mommy niya sa kwarto niya. Anak, halika. Kainin mo na itong niluto kong pagkain para makainom ka na ng gamot. Malambing na wika ni mommy. Tahimik namang lumapit si Nico, tulak-tulak ng sariling wheelchair. Kumain siya ng konti sa porridge na niluto ng ina at pagkatapos ay uminom ng gamot. Muling bumalik ang mata niya sa glass wall at tumutok ang tingin niya sa labas. Gusto mo bang lumabas, anak? Gusto mo bang pumunta dyan sa garden? Malambing na tanong ng mommy niya. No, ma'am. Tipid niyang sagot. Iniisip mo ba si Mara? Anak, magpagaling ka at hindi pa huli ang lahat. Kayang-kaya mo pang mabawi ang asawa mo. Wika ng mommy niya. Tingin mo, ma'am, nararapat pa ba ako kay Mara? Ang laki ng kasalanan ko sa kanya at sa mga anak namin. Kaya kulang na kulang pa itong nangyari sa akin. Ito sigurong parusa ko sa mga nagawa kong mali sa kanya. Dapat lang na maging miserable ang buhay ko. Walang kabuhay-buhay na saad ni Nico. Ramdamang sakit, pagsisisi, panghihinayang at pangungulila sa mga mata nito. Kaya nga dapat na magpakalakas ka, anak, at isipin mo na gagaling ka kaagad para magawa mong makabawi sa pamilya mo. Wika ng mommy niya. Bumuntong ininga si Nico at hindi na sumagot pa. Ilang minutong namayani ang katahimikan sa buong silid. Maya-maya pa ay narinig nilang boses ni Nay Rhoda na kumakatok sa labas ng pinto. Naramdaman ni Nico ang pagtalikod ng ina niya at tinungo nito ang pinto. Madam, may naghahanap kay Nico. Nito. Hello po tita, magandang araw po. Magalang na bati ni Henry at Norman sa ginang. Nakasunod ang mga ito kay Nay Rhoda. Ngumiti naman ang ginang kay Henry at Norman at pinapasok sa loob ng silid ang mga kaibigan ni Nico. Siya mga iho, maiwan ko na muna kayo. Ang mabuti pa ikausapin niyo na muna ang kaibigan niyong mga anak. Ani Mommy Patricia tinapik sa balikat ang dalawa. Don't worry tita, kami nang bahala dito. Ani Henry.
Hey dude, what's up? Masiglang boses ni Norman. Ngunit tahimik lang si Nico at hindi umiimik. Hindi niya tinapunan ng tingin ng dalawang kaibigan niya. Ano yun, Nico? Ganun-ganun na lang ba yun? Bakit mo naman pinaalis si Mara, imbis na inaalagaan ka niya? Sikmat ni Henry kay Nico. Bakit hindi? Masyado na ako nakakaistorbo sa oras niya na dapat ay oras niya para sa'yo. Mapait na wika ni Nico. Dinig naman ni Nico ang malakas na pagpalakpak ni Henry. So ayun, iniisip mo na may relasyon talaga kaming dalawa ni Mara? Ani Henry na peking natawa sa kaibigan. Kumunot naman ang noon ni Nico at napatitig kay Henry. What do you mean? Ani Nico sa kaibigan. Alam mo Nico, matalino ka. Isa ka sa mga hinahangaan ko lalo na pagdating sa negosyo. Kasi magaling at matalino ka. Kaya buksan mo mga mata mo at alamin ang totoo. Wika ni Henry. And yes, may relasyon kami ni Mara. Pero hindi magkasintahan kung hindi magpinsan. Kadugo ko si Mara, Nico. Pag-amin ni Henry kay Nico. Nagulat naman si Nico sa sinabi ng kaibigan niya at hindi makapaniwala sa narinig. How? Paanong? Yeah, dude. Lahat ng sinabi ni Henry ngayon ay totoo. Kahit ako hindi makapaniwalang magkadugo sila ni Mara. Pero yun ang totoo. Singit naman ni Norman. By the way, sana ngayong malinaw na sa yung sinabi ko, Nico. Kaya ngayon palang bumangon ka mula sa pagkakadapa mo. Magpagaling, magpakalakas ka at gawin mong lahat para bumawi kay Mara. At sa mga anak mo, wika ni Henry. Yeah, dude. Hindi ikaw yan ang Nico na kilala namin. Dahil ang Nicong kilala namin ay matapang, palaban at walang kinatatakutan. Saad ni Norman. Oh, may nakalimutan nga pala akong sabihin. Ani Henry muling humarap kay Nico. Bilisan mo magpagaling Nicolay dahil may utang ka pa sa akin. Bubugbugin na muna kita. Dahil sa ginawa mo sa pinsan ko. Anito nang tinutukoy ay si Mara. Napahalakhak naman si Norman sa sinabi ng kaibigan nito. Samantalang nakasimangot naman ang mukha ni Nico. Ilang minutong lumipas matapos makausap ni Nico ang dalawang kaibigan ay bigla siyang nabuhayan ng dugo.